بسم الله الرحمن الرحيم. قال وبه نستعين ربي يسر وأعن. قال شيخ الإمام العالم الزاهد الضابط المتقن المحقق أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله تعالى. Sabi niya, sinabi ni Imam Sheikh ng Imam al-Alim al-Zahid al-Dhabit al-Mutqin al-Muhaqqiq Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri an-Nawawi rahimahullah. Sabi niya una, alhamdulillahil karimil mannan. Tabaan, hindi na natin ito matatranslate ng buo, pero pangkabuuan natin itong itatranslate. Okay, at wala din lalabas ito sa exam. Kasi syempre ano lang naman ito, khutbatul musannif. Sabi niya, alhamdulillah, lahat na papuri para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang karim, pinaka-honorable, al-mannan, tagapagbigay, al-mu'ti, zit tawni wal fadli wal ihsan. Tabaan, yan ay mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging mapagbigay. Alladhi hadana lil iman, dagdag na sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, hadi lil iman, siya na ginabayan tayo patungo sa pananampalataya. Qala wa faddala dinana ala sairil adyan, at tinafdil, sabihin inangat ang ating din, ang din ng Islam, ang relihiyong Islam sa lahat ng relihiyon. Ibig sabihin, ang nanging ibabaw sa lahat ng relihiyon, walang iba kundi ang relihiyong Islam. Qala wa manna alayna bi irsalihi ilayna akrama khalqih alay, at biniyayaan tayo sa pamagitan ng pagpapadala sa atin ng pinaka mamahal niya sa kanyang mga nilikha, pinakamainam sa kanya, ang kanyang habib at ang kanyang khalil wa abd, at ang kanyang abd at ang kanyang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala famaha bihi ibadat al-awthan, sa pamagitan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam binura niya ang pagsamba sa mga awthan. Awthan, mga ribulto. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Quran, at pinarangalan Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng Al-Quran. Ayon sa ating mga ulama, sa dami-dami ng mga mu'jizat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mu'jizat na yon tapos na. Ano yung halimbawa ng mu'jizat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nahati yung buwan. Alam mo, sa panahon ni Abu Jahal, sabi niya, nagsabi ng mga Quraysh, kuffar ng Quraysh, sabi nila kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, maniniwala kami sa iyo na totoong rasul ka kapag yung bilog na buwan na yan, mahati mo sa gitna. Dua ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya nahati ang buwan. Hindi lang siya nag-crack, nahati. Kung hindi, yung kalahati niya napunta sa Mashriq, napunta sa East, at yung kalahati niya napunta dun saan? Sa West. Talagang naghiwalay siya ng, hindi lang siya nag-crack o naghiwalay ng konti, naglayo siya, as in nahiwalay siya ng ganun, tapos nagbalik. Sabi nila Abu Jahal, wallahi minamagic mo kami ya Muhammad. Yan ang halimbawa sa mu'jizat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mu'jizat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwat Tabuk, sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, naubusan na tayo ng tubig at wala tayong makuhang mga tubig. Ibig sabihin, wala tayong mahanap na balon na pwede nating pagkunan ng tubig. At ang mga tao pagdating sa panahon ng digmaan at disyerto, isa sa mga pinakamahalagang gamit na dapat hindi mawala o baon na hindi mawala, tubig. Kasi ang tao, pag walang pagkain, nakasurvive yan basta may tubig. Pero pag walang tubig at nasa disyerto ka, aabutan ka ng kamatayan doon pag wala kang tubig. Ngayon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatawag siya ng balde, planggana na may tubig. Pagkatapos niyan, nilubog niya sallallahu alaihi wasallam ang kanang kamay niya doon sa balde. Pagkatapos, inangat niya. At mula doon sa kamay niya na yon, bumuhos ang napakaraming mga tubig. Ito. Sabi ng ating mga ulama sa fiqh, pinakamalinis na tubig na binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa, ang Zamzam. Pero ayon sa ating mga masyayikh at ating mga ulama, mas malinis pa sa Zamzam
yung tubig na lumabas mismo mula sa pagitan ng mga daliri ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng ating mga ulama sa sirah, nang ginano ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kamay niya, bumulwak, lumabas dun sa kamay niya. Hindi lang tulo ha. Malaki ang ng tubig. Talagang malaki ng tubig. Sabi ang bilang ng mga mujahidun sa Ghazwat Tabuk, 30,000 na mga mujahidun. Kanya-kanya silang may baunan na tubig. Yung iba sa kanila may daladalang drum na tubig. Lahat ng yun puno. Sabi pa ng Nabi Muhammad SAW, sino sa inyong hindi pa nakaligo, paligo na kayo. Sallallahu alaihi wasallam. Yan ang halimbawa ng mu'jiza ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit pagdating sa isang riwaya. Sabi, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam may binisitang isang sahabi. Ngayon, yung sahabi na yon na Ansari, may dalawa siyang anak. Etong dalawang anak niya, nakita nila yung tatay na nagkatay ng kambing. Ang mga Arab dati nagkakatay ng kambing sa tuktok ng bahay, may sa baba, tuktok. Baga ugali na yun ng mga Arab. Sa second floor sila nagkakatay. Kasi ang first floor, bahay, tapos yung second floor, wala nakatira. Kumbaga lang siya, bubong lang. Parang parang alam mo yun, nakikita mo ibang mga bahay, disenyo ng bahay na walang sa taas, walang bahay. Wala lang, flooring lang, ganun. Yun, kakatay. Ngayon yung dalawa ano kayang ginawa ng tatay namin? Kinatay niya yung kambing. Sabi ng mas kuya, sabi niya sa ading niya, kunyari ikaw yung kambing, ako si Abi, ako magkakatay sa iyo. Kunyari ha. Pero yung kunyari nila, gamit nila totoong kutsilyo. Kaya hindi kunyari yun. Kaya ano nangyari? Kinatay nung kuya yung ading niya. Sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, yung nakatay niya yung ading niya, siya mismo nahulog siya doon sa pangalawang floor, bagsak. Dalawa sila patay. Yung adik niya, na kinatay niya, kunyari lang daw, pero totoo. At siya na nahulog mula doon sa bubong. Pagsak, patay. Sabi, dahil may bisita sila, mag-anak, dahil nga ang Nabi Muhammad SAW dumating sa kanila. Kaya yung tatay, nung nakita niya yung anak niya, anong ginawa niya? Kinuha niya silang dalawa at nilagay sila sa kwarto na parang wala. Pero patay na yung dalawang yun. Baga para lang hindi ipakita na nawalan sila o meron silang iniindang malaking problema dahil andun ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ya fulan, di ba meron kang dalawang anak, nasa na sila? Patay. Silang dalawa patay na. Paano ko tatawagin? Di ba? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang nangyari. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ya fulan, tawagin mo yung dalawang bata. Paano niya tatawagin? Patay na yung dalawa. Sabi niya, tawagin mo. At tinawag niya yung dalawang bata sa pangalan nila. Maya-maya naglakad yun mula sa kwarto. Dun sa harapan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsalam na parang walang nangyari. Anong tawag doon? Mu'jiza. Sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga mu'jiza sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapos na. Maliban na lamang sa Al-Quran. Ang Al-Quran, pinakamalaking mu'jiza ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau ijtama'a al-insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Isra. Sabi niya, kahit magsama-sama pa ang lahat ng mga tao at ang lahat ng mga jinn, para yung utak nila magsama-sama, iimbento sila ng sarili nilang Quran, di nila magagawa. Kahit pa doblehin mo ang bilang nila, kahit mo pa yung bilang nila na doblehin mo pa, ay kahit na ang lahat ng tao na makaisip ng dagdag na bilang ng mga tao at mga jinn, kasama ng mga utak nila para lang lumikha ng sariling Quran, di nila magagawa yun. Walau kana ba'duhum li ba'din zahir.
Kaya sabi ng ating mga ulama, ang Al-Quran, yan ay zahir, bayin, yani prangkahan. Hindi yan salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, binaba niya sa puso ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Sayyiduna Jibril, na binasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng mga sahabat niya. Yan ang Al-Quran. Hindi ayon sa kung ano yung tartib ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ano yung sinabi mismo, ano yung binaba sa kanya. Alam nyo, may tinatawag din Hadith Al-Qudsi at may tinatawag na Al-Quran. Anong diferensya sa pagitan ng Hadith Al-Qudsi at Al-Quran? Ang Hadith Al-Qudsi, salita din ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero hadith. Yung Al-Quran, salita din yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ngayon, anong diferensya sa pagitan ng dalawang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tama? Halimbawa, sa Hadith Al-Qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, in antumul fuqara, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sa iba pang riwaya, sa iba pang hadith na Hadith Al-Qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, o aking mga alipin, katotohanan kayo ang may pangangailangan kay Allah, at katotohanan si Allah ang walang pangangailangan. Ganap, kumpleto, wala siyang pangangailangan sa lahat ng bagay. Sinabi niya pa sa iba pang hadith, Hadith Al-Qudsi, sabi niya, o aking mga alipin, katotohanang nakakagawa kayo ng pagkakamali mapagabi man at mapaaraw. Humingi kayo ng tawad sa akin, patatawarin ko kayo. Sabi pa niya sa iba pang hadith, sabi niya, meron sa inyong jayan, gutom, humingi ka ng pagkain sa akin, pakakainin kita. Meron sa inyong walang maisuot na damit, tamam, humingi ka sa akin ng maisusuot, susuotan kita ng damit. Ang mga hadith na yan, Hadith Al-Qudsi. Ano naman diferensya? Parehas silang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala nang galing sa Nabi Muhammad. Kumbaga ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mismo nagsabi. Ang Al-Quran, paano siya dumating sa atin? Direktang binabasa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang Al-Quran? La, galing sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Hadith Al-Qudsi, paano siya bumaba sa atin? Direktang nakasulat. Ito Hadith Al-Qudsi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paliwanag ng ating mga ulama ng hadith, pinakamalapit na pagkakaiba nilang dalawa pagdating sa tartib. Ang Al-Quran, kung ano eksakto ang binaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa umpisa hanggang sa dulo, yun at yun. Yan ang Al-Quran. Samantala ang Hadith Al-Qudsi, kaya kung mapapansin ng mga tao nakapag-aral sa Arabic, mas magaan sa pag-intindi ang Hadith Al-Qudsi kumpara sa ilan sa mga ayat sa Al-Quran, kasi ayat sa Quran masyadong matalinhaga, mabigat, malalim ang meaning niya. Kumpara sa Hadith Al-Qudsi, dahil yung Hadith Al-Qudsi nakaayos, nakatartib siya, depende sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung paano siya naintindihan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun siya sasabihin sa mga sahabat niya. Pero yung Al-Quran, kung paano siya binaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula una hanggang dulo, yan ang Al-Quran. Walang pagbabago. Eksakto mismo. Siya at siya. Pero ang Hadithul Qudsi, sasabihin siya ni Sayyiduna Jibril na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahala na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paano niya yung sasabihin sa mga tao. Kaya kadalasan ang lugha ng Hadith Al-Qudsi mas magaan kumpara sa Al-Quran o ayat ng Al-Quran. Qala, sabi niya, at binayaan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Al-Quran, al-mu'jiza al-mustamirrah. Sabi niya, ang mu'jiza na magtutuloy-tuloy ala ta'aqubiz al-azman. Sabi niya, sa pagtapos ng maraming panahon, ibig sabihin mananatili ang Al-Quran na mu'jiza hanggang yaumul qiyamah. Palagi, anumang nangyayari sa buhay natin ngayon, pagbabalikan ng tao, lahat ng yun binanggit na ni Allah subhanahu wa ta'ala
sa banal na Quran. Wa darabna lakum mathala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nagbigay na kami ng halimbawa sa inyo. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao, babalik din lang yan sa kung ano man ang binigay na halimbawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na anong mangyari sa buhay ng tao, isa lang ang pinakadahilan ng pagkakasala ng tao. Ano? Hubbud dunya. Sobrang pagmamahal sa mga material na bagay. Hubbur riyasa. Sobrang pagmamahal sa leadership. Kasi maraming mga tao, pag nasubukan nilang makatakbo sa politika, ayaw nilang mawala doon kahit matanda na sila. Pag nawala sila, tapos na term nila, papalitan sila ng anak. Diba? Ganun ang nangyayari sa politika. Pamilya, na parang apo, yung susunod na apo, expect mo na yun, tatakbo yun. Bakit ayaw nilang mawala sa power? Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming mga tao nakagawa ng haram. Gusto kasi laging nasa taas. Tamam? Qala, alladhi tahadda bihal jinna wal insani bi ajma'ihim wa afhama biha jami'a ahli zaygi wat tughyan. Sabi niya sa pamagitan ng banal na Quran na siyang hinamon sa pamamagitan nito ang lahat ng jin at lahat ng mga tao. Which is yung binanggit ko kanina sa Suratul Isra. Qala wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal irfan. La yakhlaqu ala kathrati at-taraddudi wa taghayyuri al-ahyan. Sabi niya kabilang sa khususiyya ng banal na Quran, siya ay nur. Siya din ay pangpagaan ng damdamin ng mga taong nagrahib, naghahangad, umaasa, nagdudua, lumalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo, isa sa mga awliya as-salihin, sabi, pag buwan ng Ramadan, fasting, di ba? Sa umaga di siya nagbabasa ng Quran. Tinanong siya, ya Imam, ba't di ka nagbabasa ng Quran sa umaga? Sabi niya, pag ako nagbabasa ng Quran sa umaga, ang feeling ko, napakatamis niya. Kumbaga, nararamdaman ko para ako nabubusog sa sobrang dami ng tamis na kakainin ko. Matamis. At kapag nakaano ako ng matamis, nawawala ang gutom ko. Hindi ko nararamdaman na gutom ako. Kaya nang ginagawa niya, nagbabasa siya ng Quran sa gabi kasi walang fasting sa gabi. Baga, ang ating mga ulama, mga awliya us-salihin, meron sa kanila na sa sobrang saya, sa sobrang sarap sa pakiramdam nila na kapag sila ay nagbasa ng Al-Quran, nawawala sa kanila ang gutom, nawawala sa kanila ang pagod, at kapag ganon naabot ng tao, ay nakaabot siya sa isang mataas na pananampalataya sa Islam. Yung ganong pakiramdam sa sarili niya. Merong mga tao na kapag nagbasa ng Quran, atat na, tapusin na. Kasi ang nararamdaman niya ang waswas ng syaitan sa kanya na, huwag kang magtagal dyan, ka maging anghel ka, huwag kang ganun. Gusto ko syaitan ka lang. Allahu Akbar. Qala, wa yassarahu lidhikri hatta istadharahu sigharul wildan. Sabi niya kabilang sa khususiyan ng Al-Quran, ginawa siyang madali sa hifz. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sanabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Qamar, katotohanan ginawa namin madali ang Al-Quran bilang remembrance, lidhikr. Fahal min muddakir, ibig sabihin, meron bang gagawa nun? Ayon sa mga tafasir, sabi niya, kabilang sa khususiyan ng Al-Quran, ginawa siyang madaling i-memorize. Paano yan? Ang dami mga bata nahirapan mag-memorize ng Al-Quran. Hindi, kung ikukumpara mo siya sa ibang mga libro, halimbawa, pabasahin ka ng libro ng science, memorize mo nga, kumpara mo sa Al-Quran. Mas madaling intindihin yung ibang kitab, pero mas mahirap siyang pumasok. Kumpara sa Al-Quran, 1, 2, 3, 5 beses na babasahin siya paulit-ulit, mamemorize siya kahit konti. Kumpara sa iba na kahit na ilang beses mo kahit naiintindihan mo pa, hindi mo ma-memorize. Kumbaga kabilang yan sa khususiyat ng Al-Quran. Kaya nga, maraming kahit na mga bata,
Pinakabatang naka-memorize ng Quran ngayon, mga 3 or 2 years old. Naka-memorize na ng Quran. Nung tinanong yung magulang, paano yung naka-memorize ng maaga yung anak niya? Sabi, yung mga anak niya, hindi marunong magbasa ng Al-Quran na. Eh, marunong kayong magbasa ng Al-Quran. Yung mga yun, hindi marunong magbasa yon. Pero paano nila memorize? Pakikinig lang. Alam niyo yung mga bata, yung mga sobrang bata, mga babies, mga ganun. Mga 3, 4, 5. Kabilang sa, kumbaga, merong bigay sa kanila na gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ma, na meron sa kanila. Ano mang marinig nila, memorize nila. Kung kanta, memorize nila. Masabayan nila. Kung rap, masabayan nila. And then, kahit na ano, mapakinggan nila, memorize nila. Kaya kung ang mga bata, ang mapapakinggan nila ang mga ayat, hindi kaya mga surah sa Al-Quran, memorize nila. Meron kasing ganun talaga sa mga bata. Kung ano yung naririnig nila kahit isang beses lang. Basta, minsan yung mga bata naglalaro-laro lang pero nakikinig. Pero nakikinig. Pag yun tumatak sa isip nila, memorize nila. Tama? Subhanallah. Kaya sabi niya, kabilang sa khususiyat ng Al-Quran, ginawa siyang madaling i-memorize kahit ng mga bata. At subhanallah, wala ka ng kitab na makikita sa buong mundo na pinaka-memorize ng lahat maliban sa Al-Quran. Halos lahat nag-memorize. Maghanap ka ng relihiyon na yung kitab nila na pinagmamalaki, memorize nila. Wala. Kahit yung imam sa kanila, kahit yung alim sa kanila, di nila memorize. Yung kitab na kailangan may kodigo. Pero sa Islam, wala. Alim, hindi alim, maraming naka-memorize ng Al-Quran. Parang talagang basic yun. Basta Muslim, sigurado merong mga nag-memorize ng Al-Quran. Matik yan. Tamam? Sabi niya, وَضَمِنَ حِفْظَهُ مِنْ تَطَرُّقِ التَّغْيِيرِ إِلَيْهِ وَالْحَدَثَانِ. Kabilang sa mga khususiyat ng Al-Quran, hifd sa kanya, pangangalaga. Ang hifd, nangangahulugan ng memorize. Nangangahulugan din ng pangangalaga. Kabilang sa khususiyat ng Al-Quran, naalagaan siya ng gusto. Alam nyo, meron isa kaming kasama nung nag-furuj da'wa kami. 6 ng 7 kiraat. Nung pumunta siya ng masjid, ang binasa niyang kiraa, yung may imala sa dulo. Halimbawa, wadduha, wal-layli idha saja. Yung tawag doon sa dulo nun, imala. Yung mga tao doon, mga awam, siya na kasi nag-imam. Mga tao doon na awam. Hindi nila alam ang 7 kiraat. Sabi nila, nag-imbento ka ng bagong Quran. Sabi ng leader namin, yung mushrif namin, yung sheikh namin, sa Khuruj Da'wah, alam niyo kabilang yan sa ni'mat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ultimo awam, di mo maluloko na hindi Quran yan. O halimbawa, magsabi ka ng isang salita kahit na Arabic, hindi mo maluloko na yan ay Quran. Alam ng mga tao na kahit yan, hindi nila alam, hindi nila memorize. Parang kalagay ko hindi Quran yan. Tamam? Kabilang yan sa khususiyat ng Al-Quran. Na ultimo, kahit na isang Muslim, matandang Muslim, laging nagsasala sa masjid, pag nakarinig ng ibang pagbasa ng Quran, parang hindi mapakali. Hindi ata Quran yan Saan mo kinuha yan? Yung kasama namin, hafiz yun ng hafiz yun ng 7 kiraat. Tamam? Pero nung nagbasa siya sa ibang kiraat, siyempre, yung mga tao na nandoon, tabaan ng layjus yun hindi ka pwedeng gumawa ng gano'n kasi mag-fit na yun sa mga tao. Mag-fit na yun sa mga, lalo na kapag mga awam. Pero andun yung ng mga tao na, hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng bigyan ng bagong version ang Quran. Hindi pwede yun. Ultimo sa pagbabasa. Tama? Kapag ang isang tao
yung tono ng kanta, gagamitin niya sa Al-Quran, kahit na pangkaraniwang Muslim pag marinig yan, hindi hindi ganyan ang Al-Quran Ang Al-Quran may sarili siyang tono. Tama? May sarili siyang tunog. Hindi siya pwedeng gamitin sa iba. Yan ang Al-Quran. Kumbaga, kabilang yan sa khususiyan ng Al-Quran na ultimo pangkaraniwang Muslim, aware siya. At ayaw niya, hindi papayag yan, makipaglaban pa sa'yo, na magkaroon ng bagong version ang Al-Quran. Tama? Alam niyo, isa sa mga pagkakamali ng maraming mga kuffar na kino-question nila ang Islam. Sabi ninyo mga Muslimin, ang Al-Quran walang pagbabago. Bakit sa inyo may tinatawag kayong 7 kiraat? May tinatawag kayong 10 kiraat. Pero lahat ng yun, Quran. Bakit 10? Sabi nyo, isa lang ang Al-Quran. At sabi nyo, hindi nababago. Anong sagot niyo doon? Paliwanag ng ating mga ulama. Yung 7 kiraat, 10 na kiraat, yan ay paraan ng pagbasa ng Al-Quran ayon sa iba't ibang lingwahe ng mga Arab. Pero yung Al-Quran mismo, siya at siya. Walang pagbabago. Tulad halimbawa ng salita, wadduha. Normal, common, binabasa siya ng mga Arab, wadduha. Pero may mga Arab na kapag binasa nila ang alif al-maksura na sa dulo, binabasa sila ng parang naka-i. Wadduha. Yung ganong paraan, yan ay paraan ng pagbasa, hindi yung ibang version ng Al-Quran. Siya din mismo, kundi ibang paraan ng pagbabasa ng Al-Quran. Hindi siya ibang Al-Quran, pangalawang Al-Quran, pangatlong Al-Quran, pangapat. Al-Quran isa lang. Pero paraan kung paano siya basahin, may 7 kiraat, may 10 kiraat, may 10 kiraat. Kaya nga ang tawag sa kanya kiraah, pagbabasa. Ay 7 paraan ng pagbabasa ng Al-Quran. 10 kiraat, 10 paraan ng pagbabasa ng Al-Quran. Meron yung maiksi, meron yung mahaba. Meron yung may imala, meron yung hafnun. And so on. Sabi niya, Ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi minan ni'ami allati la tuhsa khususan ala ni'matil iman. Wa as'aluhu al-minnata alayya wa ala jami' ahbabi wa sairil muslimina birridwan. Sabi niya, pinupuri ko din si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ni'ma na hindi ko na mabilang. Lalong-lalo na ang ni'ma ng pananampalataya. Tamam? Pinakamabigat na ni'ma na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan ang pagiging Muslim. Wala nang bibigat doon. Tamam? Yung gawin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala Muslim, yan ay napakalaking biyaya na sa isang tao. Kaya sabi niya, at kaya humihiling ako ng minna, sabihin kamatayan, ay bawian ako ng kamatayan at ang aking mga mahal sa buhay at lahat ng mga Muslim na mga Muslimin, may pananampalataya. Tapos sabi niya, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mukhlisatan lil ghufran munqidatan sahibaha minan niran musilatan lahu ila suknal jinan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal iman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi wa sallam wa syarraf wa karram wa azzam ma ta'aqabal jadidan qala amma ba'd فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام وإرساله إليها محمدا خير الأنام عليه من أفضل الصلوات والبركات والسلام وأكرمها بكتابه أفضل الكلام وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما تحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القطعية الظاهرة في الدلالة على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليه الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام وضعف الأجر في تلاوته وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. Dito binanggit ni Imam
An-Nawawi rahimahullah. Amma ba'd, sabi niya, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay biniyayaan ang ating umma ng napakaraming mga biyaya. Pinakamalaking biyaya na binigay sa atin ang mapabilang tayo sa mga Muslimin. Kabilang sa biyayang binigay sa atin ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang naging nabi na itinalaga sa ating umma. Kabilang sa biyaya na binigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbaba ng banal na Quran sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa banal na Quran, narito na ang lahat ng kakailanganin ng mga naunang tao at lahat ng mga susunod pa. Narito ang lahat ng aral, narito ang lahat ng mga adab, narito ang lahat ng mga kakailanganin ng mga tao sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun min al-amathili wal a'lam kutuban ma'rufan 'inda ulil nuha wal ahlam lakin da'afat al-himamu an hifdhiha bal an mutala'atiha fasara la yantafi'u biha illa al-afrad min ulil afham. Sabi pa ni Imam An-Nawawi rahimahullah, sabi niya, katotohanan, marami ng mga ulama na nauna sa akin ang nagsulat pagrating sa fadail ng pagbabasa ng Al-Quran. Ngunit, maraming mga tao ang hindi kayang i-memorize ang mga adab o i-review o basahin ang mga kitab na nasulat ng mga naunang ulama dahil napakahaba nila. Ngayon, sabi ni Imam An-Nawawi, ang trabaho niya, paano paikliin ang mga naunang naisulat na mga adab ng ating mga ulama sa pagbabasa ng Al-Quran. Para mas maging malapit sa loob ng mga tao dahil nga likas sa tao na anumang bagay na nahirapan siya, ayaw niya. Ang hirap nito, ayaw ko to. Normal yun sa tao. At yun, kapag nalagpasan niya kung ano yung ayaw niya, hanggang maging gusto niya kung ano yung ayaw niya, bagong level ka ulit. Bilang isang tao. Nalagpasan mo yung level ng bagay na ayaw mo hanggang maging gusto mo. Ayaw mo na mag-memorize ng Al-Quran, nahihirapan ka doon. Ayaw mo na magmuradyaan ng marami, nahihirapan ka doon. Nalagpasan mo yun, hanggang yun na yung gusto mo. Nakaabot ka na naman sa bagong ikaw. Mas mataas kaysa sa kahapon. Mas mataas kaysa sa nakaraan. At ang tao, kailangan niya yung ganun. Kailangan niya ng level up. Kailangan ng tao na aangat, magbabago. Sabi pa niya, fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afhami wa ra'aytu ahla baladina Dimashq hamahallahu ta'ala wa salaha wa sayra biladil Islam mukthirina min al-i'tina bi tilawat al-Quran al-aziz ta'alluman wa ta'liman wa aradan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayyam zadahumullahu ta'ala hirsan alayhi wa ala jami' anwa'i ta'at. Sabi niya, at nakita ko, napansin ko, lalong-lalo na sa aming bayan ng Dimashq, ay yung Damascus, Syria ang tinutukoy niya. Sabi niya, protektahan nawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganon din lahat ng mga lugar na may mga Muslim. Sabi niya, nakita ko ang mga tao dito sa pagiging desidido sa pagbabasa ng Al-Quran, matanda man o bata, maramihan man sila o isahan, gabi man o araw, marami sa kanila nagbabasa ng Al-Quran. Kaya naman nakikita ko na sumulat ng isang libro, maikli lang, hindi siya mahaba. Tamam? Na naglalaman ng adab, fadl, targhib, at ahkam sa pagbabasa ng Al-Quran. Dito mababanggit ni Imam An-Nawawi, pag ikaw magtuturo ka ng Al-Quran halimbawa, ano ang hukom kung hihingi ka ng bayad? Hingi ka ng bayad sa pagtuturo mo ng Al-Quran. Haram ba yun o halal? Tatalakayin niya yan. Marami pa. Ano ang hukom ng pagsusulat ng ayat sa Al-Quran sa pader? Paano pag sa loob ng masjid, iuukit? Paano kapag sa labas, isusulat o iuukit? Anong hukom nun? Lahat ng yun tatalakayin niya. Anong hukom ng pagbebenta ng Al-Quran? Kumbaga, ang isang tao, halimbawa, isusulat niya ang Al-Quran, pagkatapos ibebenta niya yun. Tatalakayin niya yan dito. Kumbaga, ang kitab na to, napakaganda. Kasi adab siya, pagdating sa pagme-memorize.
At the same time, ahkam ng Al-Quran. Pag mayroon isang kafir humingi ng copy ng Quran, anong hukom ng pagbigay sa kanya ng Quran? Tatalakayin niya yan dito. Pag mayroon isang murtad, hingi ng copy ng Quran, anong hukom ng pagbigay sa kanya ng Quran? Copy ng Quran, tatalakayin niya. Sabi niya, وأوثر فيه الاختصار وأحذر التطويل والإكثار وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه وأرمز في كل ضرب من أدابه إلى بعض أصنافه فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة فإن مقصودي أن تنبيه على أصل ذلك والإشارة bima adhkuruhu ila ma hadaftuhu mimma hunalik. Sabi niya, kabilang sa mga binigyan niya ng tanbih, paalala ni Imam An-Nawawi, magbabanggit ako dito ng mga ahadith. Pero hindi ko na babanggitin yung mga sanad. Kumbaga hindi ko na babanggitin yung sanad, direktang hadith na. Bakit? Ang mga naunang ulama kasi, pag nagbanggit ng hadith, automatic dapat may sanad. Alam nyo, ang mga naunang mga sa atin, sa panahon ng bago pa sila Imam Al-Bukhari, pag nagsabi ka, qala Rasulullah, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahit yung hadith sahih, sasabihin ka ng mga tao, sinungaling ka. Bakit? Para masabi mo kasi na sinabi ni Rasulullah, dapat narinig mo. Saan mo narinig? Hindi mo naabutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Hindi mo naabutan ng Rasul para masabi mo na sinabi ni Rasulullah. Para din lang halimbawa, sabi ni Fulan, yung Fulan na yun, patay na yun, matagal na. Paano mo masasabing sinabi niya? Narinig mo? Narinig mo mismo? Nakita mo? Sinabi niya yun sa harapan mo? Paano mo masasabi yun? Kaya ang mga ulama dati, pinahalagahan ang pagkakaroon ng sanad. Bago ka magsabi ng sinabi ni Rasulullah, dapat sabihin mo sino nagsabi sa inon. Kanino niya nakuha yun? Sinong sahabi ang sinabihan noon? At paano niya yun narinig sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yun yung kahalagahan ng sanad. Imam An-Nawawi sabi niya, tabaan ng mga yan, nung lumabas ang mga ulama ng ahadith, pinakakilala sa kanila Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, hanggang sinundan sila, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidhi, Imam Ibn Majah, Imam An-Nasa'i, at napakarami pang mga ulama ng mga ahadith. Imam Al-Hakim, Imam At-Tabarani. Pag sinabi mo, itong hadith na to, niriwaya ni Imam At-Tabarani, niriwaya ni Imam Al-Bukhari, hindi na kailangan banggitin yung sanad. Baga kahit sa mga khutbah, ang mga naunang mga tao, pag nagsabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat banggitin niya yung sanad ng hadith. Pero nung dumating ang mga ulama na yun ng mga hadith, hindi na kailangan sabihin, sinabi ni Fulan na sinabi ni Fulan na sinabi ni Fulan na sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil pag sinabi, niriwaya, sinabi ni Imam Al-Bukhari, automatic yung tao, balikan niya lang yung hadith na yun sa Sahih Al-Bukhari, makikita niya, yung sanad nito, ito na. Nang hindi na kinakailangan banggitin pa yung buong istorya sino yung nagsabi nun sa niya narinig yun. Tama? Kala, sabi pa niya, kabilang sa paalala ko dito, magbabanggit ako ng mga ahadith, pero hindi ko na babanggitin yung mga sanad nila. Kahit pa ang mga sanad na yun, para sa akin, sabi niya, alhamdulillah, yan ay hadirah. Ibig sabihin ay memorize niya. Baka sabihin na, bakit hindi na kaya binanggit ni Imam An-Nawawi yung mga sanad? Siguro hindi niya memorize, no? Memorize niya. Siya na sasabi, alhamdulillah, sabi niya, ay hindi, minal hadiratil aqida. Ay sabi niya, kahit tanungin mo yun, literal sa akin, sino nagsabi ng hadith na yan? Sabihin ni Imam An-Nawawi, ang sanad niyan ganito. Tamam? Yan ay hafun, Imam An-Nawawi. Kung tanungin mo yung hadith, ang hadith niyan, sino nagsabi niya, automatic sabihin niya yung sanad. Sabi niya, hindi ko babanggitin yung hadith, yung sanad ng hadith. Hindi porkit hindi ko binanggit, ibig sabihin hindi ko kasi memorize, kaya hindi ko nababanggitin. Sabi niya, lahat ng mga sanad ng mga hadith na binanggit ko dito, insyaallah ta'ala, nasa akin yan. Para din lang si Imam Shafi'i rahimahullah. Sabi niya, ang ilmu ko, kung saan man ako pumunta. Kasi siyempre, khususiyat yan ni Imam Nawawi, ni Imam Shafi'i.
Na lahat ng bagay, memorize niya. Lahat. Sabi pa nga, kahit lahat ng mga kitab na sinulat niya, nabura, o nasunog, o nawala, o nasira, susulat ko lang ulit. Bakit? Memorize ko. Mula una hanggang dulo. Baga may mga ganun talagang mga ulama natin, tamam? Rahimahumullah, na napakalakas ng memorize. Tatay mismo ni Habib Umar, Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Sabi, nung nakasalamuhan niya ang mufti ng isa sa mga mufti ng Syria, tatay mismo ni Sheikh Said Ramadan al-Buti sa panahon ng Hajj. Sabi sa kanya, ya Habib, narinig ko na meron kang kitab na sinulat pagdating sa faraid sa mazhab ng Shafi'iyah. Sabi niya, gusto kong makuha yung kitab. Sabi sa kanya ng tatay ni Habib Umar, wala akong copy nun. Pero memorize ko yun. Kaya yung mufti, kumuha siya ng papel. At yung tatay ni Habib Umar, binabasa yung sa harapan niya, siya nagsusulat. Hanggang makumpleto yung kitab. Mula una hanggang dulo. Yan ang halimbawa na may mga alim, tamam, mga nauna, mga ulama natin, rahimahumullah, na sa sobrang lakas ng hifz nila, lahat ng mga sinulat nila, kahit mabura yun, susulat lang nila ulit. Tamam, rahimahumullah. Alam niyo si Imam Al-Ghazali, rahimahullah, sabi sa panahon na pauwi na siya ng bahay nila, ng bayad nila. Ang mga tao dati, pag uuwi ng bayan, dati, sumasama yan sa caravan. Baga parang ngayon, magbabas, magbaban, punta ng bayan, kung saan man siya pupunta. Baga walang nagbabiyahe ng siya lang mag-isa. Sumasama yan sa grupo para sama-sama sila pag babalik sila, waalis sila. Ngayon, habang nasa kalagitnaan sila ng daan, hinarang sila ng isa sa mga kutpa o tarik, mga pirata sa daan, yung mga nag-hold up. Lahat ng meron sa kanila, kinuha sa kanila. Sabi ni Imam Al-Ghazali, bata ba siya nun? Sabi niya, dun sa pinaka-leader ng mga pirata sa daan, ng mga hold-upper. Sabi niya, meron pa akong perang nakatago dito sa sapatos ko. Sa'yo na lang yun. Balik mo lang sa akin yung notebook ko. Sabi niya, anong meron sa notebook mo? Bakit gusto mong makuha yung notebook mo? Sabi niya, lahat kasi ng pinag-aralan ko sa mga masyayakh ko nung pumunta ako doon sa bayan na yun, doon ko sinulat. Sabi niya. Tumawa ng malakas yung hold-upper. Sabi niya, ibig sabihin, pag wala ka ng notebook, wala ka ng alam. Eh di wala ka din. Wala ka ng alam kasi wala ka ng notebook eh. Sabi niya, tumawa ng malakas. Sabi ni Imam Al-Ghazali, mula sa araw na yun, natuto ako. Lahat ng isusulat ko, dapat i-memorize ko. Kaya kahit kapag dumating ang pagkakataon na mawala lahat ng sinulat ko, okay lang. Kasi nandito pa naman. Sama, radiyallahu anhu. Yan ang mga naunang mga ulama. Tapos darating may mga makabagong alim ngayon. Mga bata-bata na mga kunwari alim. Tapos sasabihin nila, yan si Imam An-Nawawi, yan si sino ba yung Ghazali na yan? Sino ba yung Shafi'i na yan? Mas matalino pa ako dyan eh. Galing Mga, yung mga makabagong mga tao na hindi nila naabot kung ano yung naabot ng mga taong yun, tingin nila mas mataas sila doon. Ang layo-layo nila. Tamam, layo-layo nila. Tatay pa lang ni Habib Umar, Sabi ng mga masyayakh namin sabi, yung tatay ni Habib Umar sa panahon niya, tinatawag yan Shafi'i as-Sakhir fi zaman. Tinatawag yan parang Shafi'i. Memorize lahat. Na kung sakali, halimbawa, lahat ng mga sinulat niyang kitab, mawala yon. Okay lang, susulat ko ulit. Kumbaga, ganun kalakas yung utak nila sa pag-memorize. Halos lahat ng bagay, kahit mawala, memorize. Hanggang mayroon pa, alam niyo, isa sa mga pinakamalaking maktaba, pinakamalaking library sa buong mundo, yung library na nasa Baghdad, Iraq. Yung nawala yon, napakalaking kaalaman ang nawala. Isa sa mga awliya o salihin,
pagkatapos na mangyari ang kaganapan na yon, sinabi niya, dapat lahat ng kitab na may susulat ng mga ulama, dapat ma-memorize. Halimbawa, si Imam Al-Ghazali rahimahullah, aabot sa 700 to 1,000 na mga kitab ang naisulat niya. Sa lahat ng kitab niya na yon, 300 plus lang ang nakapublish. Nasaan ang iba? Nawawala. Iba wala na. Pero alam ng maraming mga ulama, marami sa mga kitab niya ang nawala. Ngayon, yung mga halimbawa nun, dami nun mga fawaid. Pero hindi na maibabahagi sa mga tao. Bakit? Hindi na maituturo sa mga tao kasi wala na. Kaya sabi, sa mga awliya as-salihin sa Iraq, sabi niya, dapat lahat ng kitab mini-memorize. Tama? Mini-memorize. Tabaan, paano ba makuha ng isang tao na makamemorize ng ganung kalakas? Pinakaunang dapat patayin niya sa sarili niya, syahwat. Pinakamalaking pintuan na pumipigil sa isang tao na makamemorize ng madali, syahwat. Yung pagnanasa. At kapag tanggalin niya ng tao sa kanyang sarili, malaking improvement yun sa kanyang tahod. Tama? At ang banal na Quran, yan ay liwanag, nur ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang hafiz al-Quran, nanonood ng haram, o di kaya makikinig ng haram, kaya at the same time mag-memorize ng Quran, hindi magsasama sa puso niya yung haram at saka yung liwanag. Isa sa kanila mananatili at isa sa kanila mawawala. At most likely ang mawawala, yung liwanag na yun. At ang manatili na yung haram. Tama? Okay, so dyan natin muna tapusin ang ating dars. Sallallahu